This is just a query regarding contractual employees who are also GSIS members. If they will reach 15 years of service as contractual with complete premium remittance, are they entitled for GSIS pension at the age of 65? Yung sagot natin dito ay yes and no. No. Una, yes. Yes po doon sa entitlement ng pension. Kasi sa GSIS naman, compulsory membership, regardless po yan ng inyo pong status of appointment. Basta ikaw ay tumatanggap ng fixed monthly compensation at hindi pa umabot sa mandatory retirement age, compulsory ka na member covered ng GSIS at magbabayad ng premiums. So kahit contractual ka, kung na-comply mo yung total na 15 years in service na requirement ng GSIS para magkaka-pension, ay magiging eligible pa rin po, no? It does not mean na dahil hindi ka permanent, contractual yung status mo, ay wala kang pension. Napakapangit naman, nagbabayad ka ng premiums, tapos sa service record mo, nagre-reflect naman na naging part ka ng government service, membro ka ng GSIS, tapos hindi ka bibigyan ng pension kasi contractual status. Mali po yun. Pangit po pag ganun. Sa GSIS, mabibigyan ka pa rin ng pension kahit contractual po kayo. Basta makomply yung 15 years na requirement ng Republic Act 8291. Ngayon, yung sagot natin na no ay doon po sa 65. No? Kasi hindi po nangangailangan na umabot ka ng 65 para ka magkaka-pension. Kung 60 ka pa lang at complied mo na yung 15 years requirement, pwede ka nang mag-retire, pwede ka nang mag-stop at mag-process ng inyo pong pension sa GSIS. Hindi na po necessary na dapat 65. 60 lang pwede na. Basta complied mo na yung requirement na 15 years sa inyo pong serbisyo. As a GSIS member, part po yun ng ating benefits, yung maka-avail ng pension at kung ano man po, yung lump sum o kaya ay yung pension agad, pwede po natin ma-avail yun as GSIS members na eligible para sa benefits na yun provided under Republic Act 8291.